Nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay. Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid, sa JCLG at sa iba't ibang mga churches, mga kapatid natin sa Panampalataya. Good evening at naway nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayong gabi po, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po ang inyong lingkod, Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Pero po mga minamahal, God bless you all. At let's prepare ourselves. Get your sword of the Spirit, Ephesians 6:17, the Word of God. At tayo po ay magsisimula na ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Medyo late na po at dahil natin nasikaso, pero tuloy-tuloy po tayo. So, purihin ng Panginoon. Salamat po, hindi ko alam kung sino nauna, pero lahat po kayo welcome sa pangalan ng Panginoon. Hello, si Sister Clara Aliasas, Sister Carol, na natin ating music. Sister Carol, hello po, God bless po, Pastor and Pastora Lily and family. Hello, Sister Carol. Yan po si Clara Aliasas. At gusto nila kay Brother Rene. So, purihin ng Panginoon. Si Jayan, si Jayan Borja. Good evening, Pastor. Good evening din sa iyo, Jayan. No, God bless you at pagpalain ka ng iyong mahal na anak. Your only daughter. Thanks, Jayan Borja. At, sino pa ba? Sister Lynn Manalo. Lynn Manalo Rivera. Gusto na, Sister Lynn. No? Congrats kay Gerson. Purihin ng Panginoon. Kapasa si Brian Gerson. At God bless you. Sister Lynn and Brother Gerson, yung anak. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Francisca Armamento. Hello, Sister Ansing. No? Gusto na. Good evening po, Pastor at Pastor Lily. God bless po and your family. God bless you too, Sister Ansing. Francisca Armamento. Sino? Tapos si Bong. Si Bong Magbanwa. Nandito pala. Ayaw lumabas sa monitor niyo. Hello, Bong. Yan po. Bong Magbanwa. Tawag niya si Jola. Nandiyan ba si Jola? Si Doktora Jola. Pinakamahusay na doktor sa buong Pilipinas. Thank you, Bong. At God bless your life. Si Jan Jan. Of course, si Jan Jan. Tasya. Parang paiba-iba yung apelido mo, kapatid. With a big heart for the Lord Jesus Christ. Thank you, Jan Jan. No? Si Celia Baldovino. Namusta na, Sister Celia? God bless you, kapatid. God bless your heart for the Lord Jesus Christ. Sino? Si Benilda Gatudan de Mesa. Nandito. Ayaw tumas yung monitor ko. Hello, Sister Benilda. Gatudan de Mesa. Matagal natin kasama yan dito sa ating live stream. Thank you, Sister Benilda. At Sister Vita Ontiveros. Diba? Hello, Sister Vita. Musta na? No? Pagpalain ka ng Panginoon. Si Feliz Magbanwa. Nandito ba? Feliz Magbanwa. No? God bless you, Iya. No? Pagbutihin ang pag-aaral. Huwag mo na mag-boyfriend. Okay, praise God. Thank you. At saka sino pa? Si Tom. Nandito ba si Tom? Si Brother Tom Tomas Bautista. Nilagay ko aking monitor.
Si Brother Tom, hello Brother Tom. Tom and I are watching. Thank you sa inyo mag-asawa. God bless you, mga kapatid. Thank you. At si Deb Riones, no? Nago. Thank you, Sister Debe. Deb Riones. God bless you, kapatid. Si Rosie Cruz. Sister Rosie, nice to see you again. Gusto po kay Suset. Na mental block ako dun. Kay Sister Suset. Naalala ko si Suset. Thank you. Siya nagbigay itong saklong natin. Thank you, Sister Suset, Sister Rosie. Good evening po, Pastor John, Pastor Lee. God bless. Thank you po, Sister Rosie. Thank you rin kay Sister Suset. Belen Solis. Gusto na, kapatid. Nice to see you again. Good evening, everyone. Good evening din sa iyo, Sister Belen Solis. At ang aking kapatid na nakatatanda, Joyce Cortez Pulintan. Happy birthday, birthday pala ni Han. Hindi ko na gawa ng card. Teka, mamaya sisilipin ko. Happy birthday kay Han. Paabot mo aking pagbati. Si Han. Yan. Apo ng aking kapatid na nakatatanda, si Joyce Cortez Pulintan. At Sister Tere Mercado. Yan. Thank you, Sister Tere. Gusto na lang kay Brother Reggie. Thank you with 3 hearts for the Lord Jesus Christ. Okay. Blessed evening po sa lahat. At si Dada, si Criselda Escondo. Dada, thank you, Dada. God bless your life, kapatid. Okay. Meron pa ba? Okay, diretso na po tayo. Ito ko'y ginigiraw dito sa lugar ko. kung paano mainit sa ibaba. Dito naman, lumipat na po ako ng location. Kasi mainit sa ibaba. Dito nila ako sa kwarto namin. Kaya lang, pasensyahan nyo kung bakit napakabit na kortina dito. Ipang bading yata. Yellow. Maganda yan sa atin. At paro-parong booking. Okay. Thank you sa kortinang kulay yellow. Alright. Nung nagtatampo yung misis ko, nilait ko yung kortina. Hindi, maganda yan, maganda. Beautiful. Okay. Nasa likod ko lang, may taga-dikta sa akin. Yung misis ko, yan ang PA ko eh. Pag napapahaba, mahaba ka na. Yan. Hello, Dada. Thanks din, Pastor Nes Cortez, Pastor Lily Cortez. God bless din po. Thank you, Dada. God bless you, kapatid. Alright. Let's go na po. Ang ating pong topic, mahalaga. This is about healing. Healing through the Word of God. Yan po ang title eh. So, salamat dito sa ating pong mga team song. 2 awit from Pastor Luis Baldomaro sa ating kapatid. Anointed Songs. Isa ay kasama natin ang Diyos at ngayon ay ikaw aking buhay. Favorite song natin. So, let's pray mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat sa iyo pong kagandahan loob sa amin sa gabi ito. We glorify, we praise your holy name, Lord. Maraming po salamat na kasama ka namin and the Holy Spirit is here tonight to teach us the giftings of the Spirit, to reveal to us, Lord, your healing power through your word. Anoint us tonight, Lord, with the anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagsalita mo sa aming mga puso. And our hearts will be filled with life coming from your word, because your word is life. Your word, they are spirit, they are anointed, and they are life. There is healing in your words, Lord. Sinabi mo sa salita, you sent your words and healed them. Maraming po salamat. Pag-usapan namin po ang salita.
sa pagpapagaling sa mga may sakit karamdam. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay, thank you kay Pastor Luis Baldomaro. Ano po? Okay. Ngayong gabi po, ating pong topic is about healing, papagaling, no? Healing of our spirit, healing of our soul, and healing of our physical body. So, nahalaga po ito kasi bihira ang nagtuturo dito pong pagpapagaling through the power of God's Word. Po, totoo po ito, na-experience ko, paulit-ulit ko na-experience ito. Hanggang ngayon, ito po ang pinapractice ko, ito ina-apply ko sa akin. So, purihin ang Panginoon. Basahin po natin ang salita ng Panginoon sa ating pong basahin sa Proverbs chapter 4 verse 20. My son, give attention to my words. Sa King James po, my son, attend to my words. So God is inviting us to attend, to hear His words. Incline your ear to my sayings. Do not let them turn aside from your eyes. Preserve them in the midst of your heart. For they are life to those finding them, and healing to all their flesh. So yan po sabi sa Proverbs chapter 4 verse 20. Yan po mismong talata niyan, yung mga points diyan ating pong pag-aaralan, no? Kaya nga ito ay healing through the power of God's Word. Maraming klaseng healing po ang Panginoon no? At pero dalhin muna natin sa talata sa Acts chapter 14, no? Acts chapter 14 verse 9. Importante itong Acts chapter 14 verse 9, no? Okay. So, ganito po yan, ano? Man is composed of 3 elements, no? Spirit, soul, and body. I am a spirit, I have a soul, and I live in this temporal house. My body is my house. Kumbaga sa pagong, o kumbaga sa suso, yung pinaka-shell, ano, yun ang bahay niya. Sa pagong may bahay siya. Pag natatakot siya na, nagtatago siya doon sa loob ng covering niya. No? So tayo, meron tayong bahay sa physical world para ma-adapt natin ang buhay natin sa mundo, nanatili tayong buhay sa planet Earth. Kailangan ay manatiling buhay itong ating bahay. At yan yung ating physical body, yung pinapakain natin, no, pinalalakas, inaalagaan. Yan ang ating tahanan, bahay dito sa lupa, no? Ngayon, yung tunay na, yung nakikita natin ngayon, hindi mismo tayo yan Kamukha natin yung physical body natin. Yung tunay na tayo, nakatago sa katawan na ito. Ang tawag doon, the human spirit. No? Lahat tayo, human spirits. Maraming klaseng spirits. Ang mga angels, spirit beings din po sila. Ano? Ang mga demonyo, they are demon spirits or evil spirits. Si Satan, spirit din. Si Satan, spirit din. Ang ating Panginoon Diyos, spirit din. Ngayon sabi sa John chapter 4 verse 23-24, God is a spirit. And so those who worship Him must worship Him in the spirit. So lahat tayo, spirit. And you cannot kill or destroy a spirit. Once nang isang nilalang ay naipinanganak, naging spirit siya,
you cannot destroy that creature. Kasi ang spirit is always eternal, ano? Mabubuhay magpakailanman. Ang magiging problema lang dyan, kung yung spirit being o yung tao mamatay nang walang Panginoon tagapagligtas. So, ang destiny niya, sigurado, ay sa hell. At pagdating ng Judgment Day, sabi sa Bible, ang hell at lahat ng mga espiritong nasa hell, including Satan and his demons, na hanggang ngayon nakakalaya pa, aarestuhin ng Panginoon niya, lahat itatapon sa lake of fire sa Judgment Day. Kung tawagin sa Bible ay Great White Throne Judgment. No? So, iba yung hell, iba yung lake of fire. Ang hell, ang location po niya nasa pinaka-center sa kalaliman ng ating mundo. Kaya ang ating mundo habang lumalalim, painit ng painit. No? So, ang mga namatay at present na wala kay Christ, nandun na sa hell, sa underworld kung tawagin. Ngayon, pagdating ng Judgment Day, lahat ng mga patay haharap sa Panginoon. Lahat ng mga spirit haharap sa Panginoon. At siguro, ipapakita ng Panginoon para justify na ang Diyos ay matuwid na Diyos, na pakikita ng Panginoon kung bakit ka matatapos sa lake of fire. Because you rejected the only Savior of the world. No? Ginawa ng Diyos lahat ng paraan to save you, but still, you rejected God. So, yung mga gano'n, no? Pakikita ng Panginoon, then, lahat ng mga wala kay Christ, lahat ng mga may religions, but without Christ, will be thrown into the lake of fire. At yun ang destiny, pang buong eternity, ng mga taong walang tagapagligtas. Okay. Ngayon tayo na ng mga nakay Christ, mapalad po tayo kasi buhay pa tayo, makakilala tayo sa Panginoon. Pag ang tao inabot ng kamatayan, kahit mag-repent siya, it's too late. No? Kaya mapalad po tayo. Pahalagahan natin, binigay ng Diyos ng kaligtasan. And let's continue to grow in faith and protect our salvation. Yan ang responsibility natin. Mag-ingat tayo, protektahan natin at ang regalong kaligtasan binigay sa atin, Panginoon. So, the real man is in this body. Yung tunay na ako, spirit. Then my spirit, ako, meron akong soul. And soul is composed of mind, will, and emotion. My soul is my life. Ano? Sa Greek kasi, yung salitang soul is psyche. It means natural life. Kaya ako'y may buhay, meron natural life because I have soul. Ang mga hayop, ang mga animals, they don't have spirit, but they have soul. No? Yan ang difference ng tao at saka animal. Tayo may spirit. Bakit? Kasi we were created in the image and likeness of God. We have spirit. I am a spirit being. I can communicate with my God. No? Kasi God is a spirit. Ang communication niya, spirit sa spirit. Ano po? Hindi nakikipag-communicate ang Diyos sa physical body. Hindi. Because He is not a physical body. Hindi rin nakikipag-communicate ang Diyos sa soul. Because God is not a soul. At mismo ang Diyos, sinabi niya sa aklat ng Hebrew na meron din siyang soul. Pag ang aking lingkod, sabi niya, tumalikod sa akin, nag-backslide. No? Ang aking kaluluwa hindi malulugod, sabi ng Diyos. So, ibig sabihin, may kaluluwa rin ng Diyos, although He is Spirit. No? So, same with us mga kapatid, meron tayong soul. Meron tayong magalit, matuwa, umibig, magsaya, no? Mag-isip, meron tayong conscience, imagination, reasoning, because we have soul. No? Ang personality natin, nandun yan, nakatago sa soul. Ngayon, yan po ang spirit, soul, and body. Matagal ko nang pinapaliwanag yan. Alam nyo ba na ang ating spirit pwedeng magkasakit? No? Ang ating soul pwede rin magkasakit. Ang ating physical body pwede rin magkasakit. Yung tatlo pwede magkasakit. Ang
ang physical sickness and disease, very visible yan. Madaling makita. No? Pag ang isang tao namamayat, kahit lakas ko ay papayat ng papayat, ano? O kaya nag-iiba ang kulay, o kaya namamanas, alam mo may sakit. Nakikita sa physical body niya, may mga palatandaan. So pagka physical sickness, madaling makita, no? Na nagmamanifest sa itsura niya. Minsan pumapangit, ano? Kasi gawa ng sakit. Pag ang soul ng tao ay may sakit din, yun ang mahirap, hindi makita. Pag ang soul ay may sakit, ano, pwede ang ating soul ay maging wounded or may sakit, karamdaman, kung tawagin niya ay emotionally wounded, kailangan din ng healing. Yung mga emotionally hurt, yung may mga problems sa past na hindi makarecover, hindi makalimutan yung nakaraan, kailangan nila ay inner healing or emotional healing or healing of their memories. At nahihil po yan through the Word of God. So, yun ang sakit sa kaluluwa. Ano po? Minsan may tao, inabot na ng 30 years hindi niya alam, may sakit yung soul niya. Kaya pala ang hirap niyang pakisamahan, o galit siya sa mundo, o lagi siyang malungkot, o lagi siyang may napapansin na hindi maganda, o nagiging woman hater siya, or man hater, o kung ano man. Nagre-reflect doon sa kanyang personality, yung problem, yung sakit sa kaluluwa. Ano po? At minsan, kaya nga, di ba mayroon taon na parang laging galit sa mundo. Ano po? Ako naawa sa ganung mga tao Yung iba, naiinis, huwag kang makisama doon, galit ka sa mundo. Ano? Pero ako naawa ako. Kasi alam ko, something happened doon sa kanya nakaraan. Possible, nung siya ay bata pa, o nung siya ay lumalaki na, merong hindi magandang karanasan. Kapag minsan, traumatic experience, so may mga ganyang problem na nagiging sickness sa kaluluwa. And they must be healed, they must be delivered. At ang salita ng Diyos ay merong power to heal us. Both physical healing, healing sa soul, at yung isa, healing sa ating mga spirit. Our spirit, ang ating espiritu, pwede rin magkasakit. Madali malaman pagka ang spirit natin may sakit. Pagka unti-unti bumabalik ang tao sa kasalanan, sa dating buhay, sa libutan, nakikipag-organize, parang sumasaya na naman siya pagkasama sa libutan, at yung ginagawang kasalanan niya noon, binabalikan niya. Yan ay palatandaan na ang spirit niya ay merong sakit. Lumalayo sa Panginoon. So, madali makita kapag ka spiritual sickness, hindi na nagbabasa ng Bible, ayaw na mag-pray, ayaw nang umattend sa church, may problem. Samantalang dati, mainit na mainit. So, yung mga palatandaan, madali makita pag spiritual sickness. Pag physical sickness, lalo madali makita. Pero mahirap makita yung sakit sa kaluluwa. Yung emotional sickness or yung mga wounded soul. Pero, sa lahat ng mga sakit kamdaman niyan, sa spiritual body, we can all be healed by the power of the Word of God. Mga kapatid, there is power in the Word of God. Totoo po yan. The Word of God is the Word of God. It is alive. Kaya pag tingnan niyo yung Bible, it's not an ordinary book. The Word of God, the Bible, does not contain the Word of God. Mali po yung statement na yun. Ang tama, the Bible is the Word of God. Yun po ang tama. Kasi pagka sinabing ang Bible ay may laman lang na salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng salita ng Diyos ay hindi lahat ng salita sa Biblia ay salita ng Diyos. Mali po yun. Lahat yun salita ng Panginoon.
Sabi nung kaibigan ko na ang posisyon niya, the Word of God, the Bible is not the Word of God. Ano? Anong Bible? The Bible contains the Word of God. Sabi ko, bakit ka muna, iba ka kapatid na? Sabi niya sa akin, doon ba sa Job, di ba nagsasalita si Satanas? Kausap ang Diyos. Oo. Yung ba salita ni Satanas, salita ng Diyos. Sabi ko, hindi salita ni Satanas. Kita mo? So, hindi lahat na nasa Bible, salita ng Diyos. Sabi ko, hindi, ganito yan. Halimbawa, ako, boss, executive, sa isang malaking company. Meron akong personal secretary. At gusto kong iparating doon sa business partner ko, kay Mr. Chua, yung gusto kong mangyari. So, i-email ko siya. At tatawagin ko yung secretary ko, gawa tayo ng letter kay Mr. Chua. Ganito ang gawin mo, ito ilagay mo, ganito, ganito, ganyan, tapos i-quote mo, si Mr. Robertson may comment sa kanyang idea, no, na ganito ang sabi niya, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So napasama si Mr. Robertson at sabi naman ni Mr. Peter Wagner ay ito naman ang suggestion niya, no, sinabi rin. So ito, so ganito, ganito ang sabi Peter Wagner. So may ilang tao na kasama doon yung mga sinabi nila. Of course, yung sinabi nila, hindi ako yung nagsalita, pero sila. Pero, they are included in my letter. Ngayon, sige, i-email mo na. Ngayon, ang tanong, kaninong letter yon? Kaninong sulat yon? Kaninong salita yon? Yung laman ng letter. Sa akin. So, yung letter na yon, letter ko. Yung salitang nandoon, salita ko. Kahit na yung salita ni Mr. Chua at Mr. Robertson at Mr. Peter Wagner, lahat yon galing sa akin, kinote ko, salita ko rin yun. Kinote ko sila. So ako may-ari ng sulat. Ganyan din ang Bible. Ang may-ari ng Bible, yung owner niyan, yung creator niyan, wala ba kundi ang ating Panginoon. At yung kanyang mga salita na preserved sa Bible. Kaya mahalin po natin ang Bible. And I tell you mga kapatid, it's not an ordinary book. There is power in the Word of God. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is alive, buhay, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of between soul and spirit, and bones and marrow. Yun ang sabi sa salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, pumapasok, tumatagos hanggang sa ating pagkataong loob, hanggang sa doon sa dividing line, sa paghiwalay ng spirit and soul, at tumatagos pa sa ating kaloob-looban, at maging sa mga buto, sa ating mga bones and marrow, ay tumatagos ang salita ng Panginoon. Ganun po kapangyarihan, may kapangyarihan, ano? Ang salita ng Diyos, nakaka-penetrate po sa atin. As we believe and receive the Word of God, merong energizing power sa salita ng Diyos to heal our whole being, our spirit, our soul, and our body. Kung alin man, kung saan ka man may karamdaman, the answer is the Word of God. Okay? Ngayon, merong pagkakaiba po. Pasensya na kayo, medyo giniginaw. Hindi ko maalam paano ko hihinaan itong giniginaw ako dito ng pasobre. Kung gaano kainit sa ibaba, ito namang giniginaw ako rito. Okay. So, tuloy tayo. Ano ba? Ano ba yun? Iba po yung healing through the anointing of God, through the manifestation of the Holy Spirit during crusades or during mass healing, no? Yung napapanood nyo, yung kila Benny Hinn, kila Morris Cerullo, yung mga mass healing, pamarami, kila Reinhard Bonnke, no? Na pagmaramihan. Ano yun bonus yun, no?
Na ultimong yung mga babagong mananampalataya o yung mga even the unbelievers can be healed by the grace of God. Meron ganyan. No? Yung iba nga, hindi pa babagong nakakarinig ng Word of God. No? Biglang gumagaling sa sakit karamdaman. Marami nga sa crusades. Ngayon, merong mga grupo ng mga Kristiyano, kung tawagin yung mga cessationists, hindi nila tinatanggap yung mga supernatural healing power, manifestation ng healing power ng Holy Spirit. They reject it. Kasi sila yung grupo na cessationist, kung tawagin. From the word cease, huminto. Huminto na raw ang mga himala, huminto na ang kapangyarihan ng Diyos. No? At ang Diyos daw, nagbigay ng doktor, medical science, sapat na yun. Yun ang kanilang nila. Pero, hindi po, mali po yun. Ang Panginoon, hanggang ngayon, gumagawa ng himala, nagpapagaling. At ang gifts of the Spirit, nasa church po yan. Kailanman, walang sinabi ang Bible na hihinto ang Diyos sa paggawa ng himala. Walang ganyan. No? So, we believe in the ministry of the Holy Spirit even in these last days. We believe in the gifts of the Spirit. We believe in the manifestation of God's power of the Holy Spirit in these last days. No? Nangyayari pa yan. At marami nakaka-experience niyan. So, sorry, sa mga churches na hindi naniniwala. Pag hindi naniniwala, you will not experience the miracle of God or the miraculous power of God's healing power, no? Healing anointing. Para lang yan sa mga nananampalataya. Okay? Tandaan nyo na merong senaryo sa Bible na si Jesus sa kanyang hometown, do sa lugar na pinagkalakihan niya. No? Na sapagkat nakita siya ng mga tao, nung bata pa, do siya lumaki, anak ni Jose na karpintero, biglang naging miracle worker nung time na nag-start yung kanyang ministry. Ang dami ng pinapagawa mga may sakit, except sa kanyang hometown, na sabi sa Bible, hindi makagawa ng mga dakilang kababalaghan si Jesus, yung pagpapagaling ng mga major sickness and diseases, yung mga miracles na matitindi, kundi ang nagawa lang ni Jesus, mga minor healing sa mga minor sickness and disease. No? At hindi lahat ay nagsigaling. Bakit? Bakit naging limited si Jesus sa kanyang hometown? Anong sabi sa Bible? Because of their unbelief. Sapagkat hindi sila naniniwala kay Jesus. Mga kapatid ni Jesus, merong kapatid si Jesus, I think 5 yun, kapatid niya kay Joseph. Actually, si Jesus pinanganak sa Holy Spirit, hindi naman through Joseph Pero may mga natural na mga kapatid siya sa laman. At yun ay pinanganak ni Mary kay Joseph. No? At ang dalawa dyan na naging sikat na kapatid niya, alam niyo kung kailan nanampalataya mga kapatid niya? After his death and resurrection. Nung hindi pa namamatay si Jesus, hindi pa nabuhay na magaling, hindi sa pinaniniwalaan. Ang tingin sa kanya, kapatid lang natin yan no? Pero after his death and resurrection, doon sila nanampalataya. At ang dalawang kapatid niya na naging famous na sumulat din sa Bible ay si James, yung Book of James. Brother ni Jesus yun. Sa half-brother kay Joseph. Kay Mary pala. At si Jude, na sumulat ng Jude. No? Kapatid din ni Jesus yun. Okay? So, maging ang kanyang mga kapatid, nung hindi pa sila mamatay na bubuhay maguli, hirap maniwala sa kanya. So, how much more yung mga kababayan niya doon. Kaya sabi sa Bible, hindi siya makapagpagaling ng mga matitinding healing power ng Panginoon because of their unbelief. So, anong lesson makikita natin dito?
pag gusto mong gumaling, kailangan ng Diyos makita sa atin ang pananampalataya, faith. Kasi kung tayo ay magdududa, or because of our unbelief or doubt, mahirap mag-manifest ang tugon ng Diyos. Sapagkat ang unbelief, worries, fear, doubt, wavering faith, nag-aalinlangan, pananampalataya, lahat ng yan ay hindrances to the manifestation of God's power. Lahat ng yan ay hindrances sa pagtugon ng Diyos. So, kaya, yan tanda natin, huwag tayong mag-aalinlangan, huwag mag-worry, huwag magkakaroon ng unbelief, doubt, worry, even fear. Fear is of the devil. Supposedly, hindi normal sa Kristiyano ang magkaroon ng fear. Sapagkat ang fear, sa simula, hindi yan galing sa Diyos. Fear is a spirit. At yan galing kay Satan. Dinala lang dito sa mundo natin. So, dapat tayo, walang kinatatakutan, Kasi anak na tayo ng Diyos. Ngayon, so, balik tayo sa mga crusades, yung mga instantaneous miracle or healing sa mga crusades, or kahit hindi sa crusades, may mga times na biglang gumagaling, May mga times na even yung mga babagong nakakapakinig ng gospel ay gumagaling. Kahit nga yung mga hindi pa masyadong nananampalataya sa mga crusade, gumagaling at saka pa sila nananampalataya. Bakit gano'n? Kasi bonus ng Panginoon so that they might believe in the Lord Jesus Christ. Kaya nagpakita ng himala. Pero meron niyang merong hanggang niya. So, nakakita ka ng himala, you must believe in the Lord Jesus Christ and receive Him as your Savior, receive Him as your Lord, as your God. Sa moment na yon, kailangan samantalahin mo, manampalataya ka at tanggapin mo si Jesus na maging iyong Diyos, Panginoon tagapagligtas. Why? Kasi nangangailangan pa rin ang Diyos na makita sa atin at sa kanila ang pananampalataya. Kasi pag hindi nakita ng Diyos ang pananampalataya, pwedeng bumalik yung sakit. At yan ang issue ngayon. Yung mga cessationists, kung bakit hindi sila nananampalataya, sabi nila, may na-interview kami. Yung lumpol, lumakad. After 2 weeks, hindi na naman makalakad. Yung bingi, pinag-pray ni Benhin, na nakarinig. Ba't ganun? After 1 month, nabingi uli. May mga ganyang instances, hindi naman lahat. So, ang sagot dyan, kasi, binigyan sila ng Diyos ng time to nurture their faith, time na palaguin ang kanilang pananampalataya, pero wala silang ginawa. Bumalik sila doon sa naging malahininga at naging nawalan ng interest uli sa spiritual na bagay, nabuhay uli sa sarili, so bumalik yung sakit. Bumalik yung sakit kasi walang matatag na pananampalataya. Yun po yun. Kaya minsan sa mga crusades, may mga gumaling na tapos bumabalik yung sakit karamdaman. Bakit? Kasi yung time na yun na hindi pa well-developed ang kanilang faith at sapagkat hindi sila nagpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung time na yun na underdeveloped ang kanilang faith, yun ang time na aatakihin sila ni Satanas para bunutin yung bubot na pananampalataya sa puso nila. Ganon ang ginagawa ni Satanas. Sasamantalahin niya na bunutin, alisin ang pananampalataya sa puso niya sa pamagitan ng paghasik ng pag-alinlangan sa isipan ng tao. Kaya tanungin ko kayo, alin ang madaling bunutin? Yung punong kahoy na itinanim na seed pa lang.
Ano ba, nagtanim ka ng seed, buto ng mango tree. No? Yung mango tree, lumalaki ng laking-laki yan eh. Dito nga sa San Pablo City, sa amin, yung pinaka-ano dito, isa sa pinakamalagang lugar na iniingatan, yung SM. Hindi SM na mall, SM. Famous sa salitang SM. Paggaan mo na, saan ang baba mo? Sabi ng konduktor, sa SM po. Sa San Pablo, sa SM. Alam na ng konduktor. Hindi sa SM na mall. SM means sa puno ng mangga. Yung century tree namin dito, puno ng mangga. Maliit pa akong bata, nakikita ko na yan. May nakita ko ng mga picture, panahon pa ng Kastila yata yun. Nandun na yun, yung puno na yun. Buhay na. Hanggang nagkaroon ng taghapon, nandun pa rin siya. Ito nga, lately, nagkaroon ng bagyo, kinidlatan, putol yung malaking sanga sa taas. Kaya ginawa ng mga marurunong dyan, iningatan, nilagare, pinutol yung naputol sanga at ginamot. Kasi kung pababayaan gano'n, mabubulok yung puno, mamamatay daw. Century tree yan. 100 years na mahigit na yan. Kaya pinahalagahan. So, kung yan ay itinanim na ganito palang kalaki, ang daling bunutin. Ngayon, bunutin mo, mahihirapan ka. Ganyan ang diablo, ganyan ang mga demonyo at si Satanas. Habang maliit pa ang pananampalataya ng tao, sunod-sunod na attack hanggang sa mabunot nila sa puso ng tao yung pananampalataya sa pamagitan ng paghasik ng pag-alinlangan. Okay? Kaya never doubt the integrity and the goodness of the Lord. Never doubt His provisions. Nasa kanyang aklat, nasa kanyang salita sa Bible. Okay, yung mga pangako niya. So, next, ang Panginoon, the best na healing ng Panginoon na hindi nawawala, kundi forever, is healing through the Word of God. Healing through the Word of God. Bakit? Pag ikaw ay gumaling by faith in the Word of God, it will be a permanent healing. Bakit? Kasi matatamo mo yung kagalingan, whether it is healing in your spirit or in your soul or in your physical body, ano man sakit yan, you will receive your healing through the power, by God's grace, through the power of the Word of God. At bago ka gumaling, you must build up your faith in the Word of God. Yun yun. Once na build up ang iyong faith sa salita ng Diyos, mahirap bunutin ni Satanas yung kagalingan at yung pananampalataya na binigay sa iyo ng Panginoon. Mahirap. Kaya yun ang difference ng healing through the manifestation of God's grace during mga crusades, miracle, instantaneous healing, at difference sa healing by faith in the Word of God. Yan ang difference. Kaya yung mga dumali sa mga crusades, kailangan alagaan, ma-build up. They must grow in their faith bago maging huli ang lahat. Totoo po yan. Okay. Now, ito yung pinag-uusapan natin, healing by using the Word of God. At ako po ay naka-experience na maraming kagalingan by using the Word of God. Okay. Ngayon, basahin ko lang sa inyo. Teka po. Ito pong nangyari sa mission ni Paul at ni Barnabas. Basahin natin sa Acts chapter 14, verse 6. Start tayo sa verse 6. So, ito po, patungkol kay Paul and Barnabas,
Ayan, sa verse 5, tinutukoy si Paul and Barnabas. Tapos verse 6, they learned of the plan and escaped to Lystra. Pinapersecute sila no? Tumakas si Paul at saka si Barnabas patungong Lystra and Derbe in Lycaonia and surrounding countryside. Verse 7, where they continued proclaiming the good news. Sa pagtakas nila, pagpunta nila doon sa lugar na yon, patuloy pa rin silang nangaral ng salita ng Diyos. Where they continued proclaiming the good news of the gospel. Verse 8, in Lystra, they met a man. May nakilala silang lalaki. They met a man who had been crippled since birth. Pinanganak na lumpo. His feet were completely useless. Nakakita na ba kayo nung inborn na lumpo? Yung mga maliliit ang paa. No? Paluhod kung lumakad. Nakakaawa, ano ba? Ganyan yung taong yun. Nakasalubong nila Paul. No? Useless daw yung legs. Kasi, inborn Para na-imagine ko, maliit yung paa. No? Hindi na-develop yung paa. Verse 9. Itong mama na ito na dumpo, he listened to Paul speak. Habang nangangal si Paul, pakinig na pakinig, tumutok itong mama na ito na lumpo sa mensaheng daladala ni Paul. No? And Paul could see in this man's face that he had faith to be healed. Nakita ni Paul sa mukha nitong mama na lumpo na meron siyang pananampalataya para gumaling. Alam niyo, misa ma-discern yung tao na nananampalataya, yung talagang yung parang excited siya na naniniwala talaga siya na alam niya may mangyayari maganda. Siguro ganun yung nakita ni Paul no? Na perceive niya, nakita niya na mayroong faith itong taong ito to be healed. Kaya ang ginawa ni Paul, sapagkat mayroong faith yung lalaki na yun, ito verse 9, he listened to Paul speak, and Paul could see that in this man's face, that he had faith to be healed. Okay? So, importante, meron talagang faith to be healed. Pag wala, hindi ka gagaling. Sa verse 10, sabi ni Paul, sumigaw siya, stand up on your own 2 feet, man. Tumayo ka sa indalawang paa. Sumigaw si Paul. The man jumped up and walked for the first time sa buhay niya. Nakatayo siya, nakalakad, lumulundag-lundag pa. Verse 11, when the crowd saw this, they started shouting in Lycaonia. At yung mga tao napagkamalan silang Diyos. May nagpagaling ng kilala nila yung mama, inborn, bata pa yan lumpon na yan, tapos bigla nagkandalundag, sabi nung crowd, the gods have come down to us. They've come in human form. Akala nila nagkatawang tao ang si Paul at saka si Barnabas. Sa verse 12, they decided that Barnabas was Zeus, the chief of gods and goddesses. Napagkamalan na si Barnabas si Zeus, and Paul was Hermes, since he was the main speaker. So, napagkamalan nila na si Paul at si Barnabas ay mga Diyos. Sino ba itong mga Diyos na alam nyo kasi, kung bakit sa Greece, sa mga Romans, Greece, Egypt, napakarami nilang mga gods and goddesses. Pag tinignan nyo yung mga sculpture nila, paintings nila, makikita nyo mga kakaibang nilalang Merong malalaki, mga giants. Tapos ang ulo ay parang buaya, mahaba. Yung iba naman, malalaki, tapos ang ulo ay ibon. Yung iba naman may mga pakpak. Yung iba,
leon ang katawan. Iba-ibang living creatures. At ako'y naniniwala, at marami nang naniniwala mga theologians, Bible scholars, na yung mga gods and goddesses na yun, talagang mga may power na nabuhay nung unang panahon. Sa mga Greeks, tanungin mo yung mga gods and goddesses na, hindi yan mythology sa kanila. Sa atin lang, from Western people, na kamulat natin, huwag kayo mga mythology lang, sila Mercury, sila Zeus, sila ano, sa kanila, sa atin, mythology, pero pag tinanong mo mga Greeks, hindi mythology yan, hindi yan katang-isip, hindi yan istorya lang. Ang aming mga ninuno, kinukwento, nagpapakita yan ng unang panahon, yung mga gods and goddesses yan. Totoo yan. Kasi yung mga yan ay children of those fallen angels na inasawa yung mga anak na babae ng tao. Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6. Saka natin pag-usapan po yan. Okay. So, dito tayo back to our topic. So, dito pinakita ko lang na importante na makita yung faith, no, to be healed. No? Ngayon, punta tayo doon sa Proverbs chapter 4. Itong Proverbs chapter 4, sinesermon ko po yan. Minsan, nagiging series po yan. Pero, tonight, pasadahan natin mabilis. Ano po? Tapusin lang natin ito. Punta tayo sa Proverbs chapter 4. Verse 20. Ganito po ang steps to receive healing by using the Word of God. No? Ito yung mga hakbang para tayo gumaling sa sakit karamdaman by using the Word of God. No? Okay. Number 1, basahin na natin. Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them turn aside from your eyes. Preserve them in the midst of your heart, for they are life to those that finding them, and healing to all their flesh. No? Sabi dito sa Tagalog, ipaparaphrase ko, anak, aking anak, makinig ka sa aking mga salita. Ano? Iniimbita kita, pinaparaphrase ko po, ini-invite kita to listen and hear my words. No? Why? Kasi meron kang blessing na tatanggapin. No? Kapag ikaw ay lumapit sa akin, tinutok mo ang iyong mga pandinig sa aking salita, meron kang blessing. At sabi dito, ang isa sa mga blessing ng salita ng Diyos is healing to all our sickness and disease. Okay? Healing. Isa-isahin natin. Point number 1. My son, sa King James say, attend to my words. God is inviting us to listen, to hear, to believe, and to receive His word. Bakit? Kaya kang pagalingin sa pamagitan ng salita ng Panginoon. No? Nag-i-invite ang Diyos because God wants to heal us from all kinds of sickness and disease. Point number 2, step number 2. Incline your ear to my sayings. Ano ba yung salitang incline? Sa Hebrew, may idea ito na yuyukod ka. Yuyukod. When you incline your ear, ano sabi mo? Di ba pagka matangkad ka, maliit sa'yo nagsalita, hindi mo marinig, yumuyukod ka. Ikaw bumababa para marinig mo yung tinig niya. Ano? Yung ba? Okay. Yumuyukod ka. Meaning, sa Hebrew, may idea no sinabi ito ng Diyos na incline your ear to my sayings. Meaning, ano ba yung pagyukod? It is a gesture. No? A gesture na ikaw ay yumuyukod sa Diyos. Meaning,
Another word for worship is to vend, no, yourself. To vend yourself towards God. No? Worship sa Hebrew is to bend yourself, magpatira pa, yumukod, magbow, yung iba, humiga, magpatira pa. Yung iba-ibang klaseng pagsamba. No? Pero ito ay nangangahulugan that when you incline your ear, meaning, it is a gesture na ikaw yumuyukod. Ano ibig sabihin? Para kay gumaling sa sakit at karamdaman, pakinggan mo ang salita ng Panginoon na may kasamang pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Paanong pagpapakababa? No? Paanong pagpapakababa? Pag gusto mong gumaling through the Word of God, attend to His Word. Buksan mo ang kanyang salita. Hanapin mo yung provision sa yung pangako ng Diyos about healing. No? Then worship God. Thank and praise God. With a humble heart, kunin mo yung kanyang pangako. With a humble heart, with a worshiping heart. Yun ang ibig sabihin, incline. No? Then tingnan mo, basahin mo yung kanyang salita. With a humble heart, with a heart full of worship. Lord, ang iyong salita ay banal. Samahan mo ng pagsamba. No? Salamahan mo ng pagpapasalamat. I thank you, Lord, sapagkat alam ko, ako'y paggagalingin mo through the power of your word, because your word is alive. Ito po ang iyong covenant sa akin ng iyong salita. At ginagarantiyahan mo na sino man sumampalataya will be healed through the power of your word. Alam niyo sa Psalms, I think sa Psalms 107 verse 20, sabi doon, God sent His word and healed them. Sinugo ng Diyos ang kanyang salita at pinagaling sila. So there's healing in the word of God. So sabi dito, my son, give attention to my words. Incline your ear to my saying. After humbling ourselves before God, worshiping God, while reading, meditating the Word of God, nakafocus ka sa salita ng Diyos, ito yung susunod. Do not let them turn aside from your eyes. Simulan mo na titigan ang salita ng Diyos, meditate on the Word of God, at paulit-ulit na kahit nakapikit ka, nandun yan sa spiritual eyes mo, hindi humihiwalay. Pag-isipan mo mabuti yung sinabi ng Panginoon. Meditate on the Word of God. Paulit-ulit. Ano ba ibig sabihin ng meditation? Hindi ito yung meditation ng Eastern religion na nakalotus position, na nakaganitong kamay. Parang mga statue ng Buddha, sa mga yoga. Hindi yan sinasabi. Ang meditation, biblical meditation, yung paulit-ulit, iniisip mo yung salita ng Diyos. No? Alam nyo, tayo lahat nagkaroon ng problema na pressure tayo, no, na gusto natin magkasolusyon, na natatakot ka, kailangan masold ka ganito. Araw at gabi, hindi ka makakain, iniisip mo, matutulog ka na lang, laman pa ng isip mo yung problema. Pagkagising mo, laman pa rin ng isip mo. Paulit-ulit, umiikot sa isip mo, yung problema yun. Yun ang negative side. At yan ang larawan ng meditation. Ano meditation? Paulit-ulit na iniisip mo. Ang pagkakaiba lang, meditating the Word of God is meditating on the positive side na iniisip mong kagandahan ng salita ng Diyos. I will be healed. Thank you, Lord. One of these days, makakalakad na ako. One of these days, tatakbo na ako. Babalik yung dati kong lakas. No? Meditate the Word of God kasi sinabi ng Panginoon, I am the Lord that heals you. Pagbubulay-bulayan mo yun. Yung mga pangako ng Diyos about healing, meditate it. No? Sabi dito, huwag mahihiwalay ang iyong mga mata. Anong mata? Mata ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, once you have read the Word of God, meditate the Word of God, huwag aalis. Just focus the eyes of your faith on the promises of God for healing. Focus the eyes of your faith. Yun ang punto doon.
Pag ikaw, ninenervyos, o natatakot, o nakapag-iisip ng mga negative patungkol sa sakit mo, yan ay palatandaan na hindi ka nakafocus sa pangako ng Diyos. Because once you focus the eyes of your faith on the Word of God, aalis ang fear, aalis ang worries, aalis ang doubt. Because the Word of God is the container of faith. The Word of God brings faith into our hearts. Kaya pag ikaw natatakot, ano kaya gagaling kaya ako, hindi ka sure, that means hindi ka nakafocus, you are not meditating the Word of God, and you are not focusing the eyes of your faith on the promises of God. Isaiah 53, nandun yung sinabing, dinala ni Jesus ang ating sakit at karamdaman. No? Sabi doon, pwede mong i-declare, no? Sabihin mo, by meditating the Word of God. Kasi another definition ng meditation, hindi lang yung paulit-ulit na iniisip mo, kundi matapos mong isipin ng paulit-ulit, you are now ready to declare it. Declare it softly. Pwede mong ibulong, no? Pwede mong bilong. Simple ka lang. Baka mamaya nakasakay ka sa jeep, dinideclare mo. Mapagkamala kami, Kaya simple ka lang. Kahit pabulong lang. At sabi sa Isaiah 53, dinala ni Jesus ang ating sakit karamdaman. No ako'y nagkasakit, yan ang ginawa ko. Nasalita ng Diyos, kinuha ko yun. Sabi ko, ginawa kong personal, Jesus, thank you Lord for healing me. Hindi ko pa naranas sa kagalingan, pero ngayon pa lang, pinagaling mo na ako. Thank you Lord, you took my sicknesses and carried my diseases, and by your wounds, by your stripes, I am healed. At present, kinoconsider ko sarili ko, I am already healed kahit hindi pa. And that is faith. Kapag ang iyong pananampalataya ay balang araw, gagaling ka, o sana gumaling ka, o harinawa, gumaling ka, o sa future gagaling ka, that is not faith. Because real Bible faith is always in the now. It's always in the present tense. Right now, I receive my healing. Kahit hindi pa ako nakakalakad, I am already healed. Because Jesus took my sicknesses and carried my diseases. And by His wounds, I am healed. And I tell you, kapatid, very effective, you will receive your healing. Amen. Kaya sabi dito, do not let them turn aside from your eyes of faith, Preserve them in the midst of your heart. Keep the Word of God inside your heart. Keep them in the midst of your heart. Ibig sabihin, itago mo na ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa iyong puso. Ingatan mo. Bala kayong agawin ni Satanas, pero anumang agaw, ingatan mo, itago mo sa puso mo. Bakit? Habang ang salita ng Diyos nasa loob ng puso mo, at patuloy ka nananampalataya, 24 hours a day, lumalaki ang salita ng Diyos. Parang seed ay tinanim, ang seed. The moment tinanim mo sa lupa, first day, wala kang makikita. Second day, mukhang wala. Third day, kaya hindi tumutubo. Dukaling ko, binunot mo, ay, ang dami na palang ugat. Lumalabas na yung tenga nung seed. Naku, bit ko nabunot. Tanim ulit. So, ganun yun. Hindi mo nakikita. Pero, lumalaki na sa loob. Ganun ang salita ng Diyos sa loob ng puso mo. Keep it in the midst of your heart. Bakit? 24 hours a day, lumalaki ang salita ng Diyos. And that word will bring faith in your heart. And that word will bring healing, miracle sa buhay mo. Just keep it in the midst of your heart. Ingatan mo. Huwag mong paagaw kay Satanas. Pag nagtanim ng pag-alala sa Satanas, kalokohan niya, tinan mo, pakiramdam mo, masakit pa yung yung paa mo, kita mo, may masama pakiramdam mo. Hindi ka pag gumagaling, pakiramdam mo sa sarili mo. Listen, faith is not a feeling.
Faith is not a feeling. Faith is believing. Pagsampalataya, paniniwala sa salita ng Diyos. Whether you feel it or not, just believe that God, the Word of God, has already healed you. That is faith. Faith is always in the present tense. Faith is always in the now. Kita niyo ang definition of faith sa Hebrews 11:1. Now. May salitang now. Now. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? Faith is. Now, faith is. Pwede mong baligtarin. Kasi actually sa Greek minsan balibaligtad yung Greek No? So, pwede mong baligtarin. Now, faith is. Pwede mong sabihin, faith is now. Okay? Kaya sabi ni Jesus, tingnan nyo sabi ni Jesus, puntahan natin yung dito po tayo magtatapos. Sa Mark 11:24. Ito sabi. Babasahin ko mula doon sa bagong magandang Bible translation, The Voice Bible. So listen, Mark 11:24. So listen to what I'm saying. Whatever you pray for or ask from God, believe that you'll receive it and you will. Okay. Tingnan natin dito sa translation ng sa NASB, literal translation. Kasi yung binasa natin, medyo thought for thought Tingnan natin sa isang translation, sa LSV, another very accurate translation. Because of this, I say to you, all whatever praying you ask, believe that you receive, and it will be to you. Okay? Tingnan natin sa another good translation. Sa NASB. Therefore, I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them. Ito ang most accurate translation. Believe that you have received them. No? Yung receive, merong ed, past tense. Kaya ako kay mananala at hihingi, sampalatayan nyo na, tinanggap nyo na. And they will be granted to you. So, ang posisyon na ating panampalataya ay laging nandun sa tapos na. I receive it already. Si Jesus ang nagturo niyan Believe that you receive them, receive with ed, and they will be granted to you. No? So, ganun po yun. Kaya sabi, balik tayo galaw natin. Balik tayo sa Proverbs for 20, yung pinakahuli, keep them in the midst of your heart. Bakit? Verse 22, yung pinakahuli. Ito yung blessing. Bakit kailangan na tayo makinig ng salita ng Diyos? Bakit kailangan na i-meditate natin, pag-isip-isipan po ulit-ulit, at ipahayag ng ating bibig ang pangako ng Diyos? Bakit mahalaga na huwag mahihiwalay ang focus ng ating mata ng pananampalataya sa salita ng Diyos? Bakit mahalaga na ingatan natin sa salita ng Diyos sa ating mga puso at huwag natin paagaw kay Satanas? Ito ang dahilan. Ito yung blessing. Verse 22. For they are life to those who find them, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay sa mga nakakasumpong nito, and healing to all their body. Sa ibang translation, and healing to all their flesh. Sa ibang translation,
healing and health to all sickness and disease. Yun ang sa ibang translation. So, there's really power in the Word of God to heal us from all kinds of sickness and disease. Sabi nung kapatid ko, nag-testify ka naman ng iba, paano nakakasahang testimony? Sa anong gagawin ko? Ito yung totoo na experience ko. Nung ako ay nagkaroon ng tuberculosis, itong in-apply ko. No? Sa loob ng 1 buwan, I was healed by the power of God. Sa pamagitan ng pagtatago, pag-iingat ko sa Diyos, and every day I was confessing the Word of God. Confessing, declaring the Word of God. Dinideclare ko. Part yun ng meditation. Sa loob ng 1 buwan, in-x-ray ako, I was completely healed from tuberculosis. Ganyan din, nagkaroon ako ng hernia noon. No, akala ko hindi na ako gagaling. Pero by applying this principle, na-discover ko na lang. After ilang years, I was healed from hernia by applying the principle of God's Word. The principle of faith. And that is healing through the power of God's Word. Remember, sabi ng salita ng Panginoon, He sent His Word and healed them. So, imbis na problema ang ating i-declare, mga minamahal, imbis na yung worries, doubts, fear natin ang ating i-declare, lagi natin sinasabi, tinetestify, yung katatakot-tao, yung mga problema, huwag yan. Instead, ang i-declare natin ay ang pangako ng Diyos. Sabi sa Job chapter 22 verse 28, dito tayo magtatapos. You will also declare something and it will be established for you. I-declare mo ang isang bagay at ito'y ma-establish. And light will shine on your ways. Magliliwanag ang daraanan mo. Makikita mo ang blessing ng Panginoon. Magiging happy ka. Magiging maaliwalas ang mundo sa iyo. Makikita mo ang pamaraan ng Panginoon. Makikita mo ang blessing na binigay ng Panginoon habang ikay nabubuhay. So, start declaring the promises of God. Amen. So, purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa pagpapagaling mo sa bawat isa amin. Starting this day, we will use the principle of the power of the Word of God. The principle, Lord, ng Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22. Lord, thank you. Heal those who are sick right now. Touch their bodies, touch their soul, touch their spirit. Anumang area ng kalambuhay na may sakit karamdaman o kahinaan, heal them tonight, Lord, by the power of your anointing. Thank you, Father God. At sa gabing to, we give you back all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name, be all the glory, now and forever. Amen. Amen. So, don't forget to like this video at kung may natutunan kayo. And paggamit tayo sa Panginoon. Hayaan natin gamitin tayo ng Panginoon by sharing this video sa mga friends natin, sa mga FW, share it to your pastor, no? Kasi hindi lahat ng church nagtuturo nitong healing through the power of God's Word. So, shalom. God bless everyone. May the grace of Jesus Christ, the fellowship, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, Amen. So sa Sunday po, dito sa aming church San Pablo, welcome ang lahat. No? So, gusto nyo maki-fellowship at mapadpad kayo sa San Pablo, just visit our church. May 2 services, isang 8 o'clock at isang 10 o'clock. Ano po? Sa umaga lang. Wala kaming hapon. Okay. So, God bless everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon. You are anointed and blessed to be a blessing.
In Jesus' name, Amen.